Ayan si Liit. Ikinulong ko kasi may nakakaaway siyang mga pusa. Nakatulad niyang mga lalaking pusa. Ayan. Oh, safe siya dyan. Tapos pinapakawalan ko yan pag nandito ako sa tabi niya. Ayan. Pag nag-aaway ang mga pusa, buhusan nyo lang. Takutin nyo ng tubig para maghihiwalay. Pati yung mga aso. Pag ang aso nag-aaway, wisikan nyo ng tubig para maghiwalay sila. Gunner lang. O, diba? Tapos silipin naman natin ang mga saging. Dahil masipag akong magtanim, ayan, ang ibinunga ng mga saging. Oh, ha, diba? Ang saya-saya. May puso ng saging. O, diba? May puso ng saging. Buti pa ang saging may puso. Ikaw, ewan. O, dito tayo. Ayun pa, silipin pa natin to. Oh, ha? Another saging. O, diba? Moringa. Moringa ang gusto mo. O, ayan. Ayan na, pinagbigyan na kita. Tinaniman kita ng malunggay. O, nasilip na natin yun, ha? Zoom natin, zoom. Ayan, naka-zoom. Sinum ng lola nyo ang saging. Ayun. Buti pa ang saging. Subi ng subi. O, diba? Yayamanin ang saging. Eto pa. O, diba? Ang saging kasi, matagal kong anihin. Maghihintay tayo ng 4 months to 6 months. Depende kung gusto niya ng magpakuha. Kasi wala sa months yan eh. Pag imbose na siya, meron ng medyo hinog, pwede mo nang kunin. Pero pag nagmamadali ka at gusto mo nang ibenta, kahit manipis pa yan, kukunin mo na. Diba gunner sila? Yung mga nasa palengke at ganyan ang business. Kinukuha na at pinapahinog na ng sapilitan sa kalburo. Ibinababad nila sa kalburo. Ayun, para mahinog. Ganon din yung papaya. Kahit ano pang chemical ang ginamit, pampahinog pa rin yun. Karburo o hindi, pampahinog pa rin at chemical pa rin yung ginagamit ng iba. O, diba? At tayo hindi kabilang dun. Dahil kukunin natin yan sa tamang panahon. Pero paano natin kukunin sa tamang panahon next year? Itong lupang ito ay, alam nyo ba kung ano? Tatayuan na nila ng apartment. Ang may-ari kasi nito, tulad ng sinabi ko noon, nasa France. Ayan. Tapos, pinayagan lang nila ako na magtanim dito. Kaya ang residential land, ginawa ko munang agriculture. Wow. I convert to agriculture land for a while. O, ha? Baka English ang lola niya, diba? Ayun, oo. Nagpipilit siyang, alam niyo kung ano, nagpipilit siyang lumaki. Ganyan ang papaya. Pag hindi inaalagaan, mas lalong namumunga. Pero pag inaalagaan mo at kibit ka ng kibit, ang mangyayari, gunner, maliit lang siya. Oh. Organic yung mga tanim ko. Walang fertilizer. Ito yung minarkot ko. O, kita nyo yan? Yan ang aking minarkot na mulberry. Galing doon. Yan o. Walang mga dahon. Kinakain yan ni Choco, diba? Ayan. May bunga. Zoom natin. May bunga yan kahit papano. Kinuha ko na yung mga ibang bunga. Ayan. May bunga siya. Kaya ang ginawa ko, nagmarkot ako. Ayan. Na medyo may ugat na dahil hindi naman mahirap i-markot ang mulberry. Ayan, nilipat ko na dyan. Nagkaroon na yan ng bunga, kinuha ko lang. O, diba? Diba?
Ito yung turmeric. Naglipat na rin ako ng konting oregano. Kasi sooner or later, tatabasin na nila lahat yung oregano na yan. Kasi tatayuan na to ng apartment. Kaya hindi ko alam kung ito pa, yan tanim kong yan ay mapapakinabangan pa. Pero yung puso, kukunin ko definitely. Tulad nito. Tulad nun. Ayan. Nakuha ko na yung puso. Pero eto, dahil hinihintay ko si Mothers para gagawa kami ng kare-kare. Ayun na. Ayun. O, diba? Hindi ko pa kinukuha yung puso. O. Next week ko pa kukunin. O, diba? Maliit lang yan. Pero, blessing na rin yan, diba? Tapos, eto, I show you. Ayun, marami ng bulaklak yung ating native na maasim na mangga. Masarap pag hilaw, hindi masarap pag hinog. Kasi hindi siya sobrang tamis tulad ng manggang kalabaw. Masarap lang siya, lasa siyang manggang kalabaw pag maniba. O, dito tayo. Ayun, may dumaan, no? Ayun, sundan natin. Ayun, o ha. O, daanan kasi ito. Tapos, binakuran lang pansamantala ng may-ari. Kasi nirequest ko na bakuran nila para hindi gawing tapunan ng basura. Habang nagtatanim akong pansamantala. Alam nyo ba itong oreganong ito? Yan, pantanggal ng lamok, pangalis ng ubo, at etong moringa na tinatawag natin malunggay, napakalaki na ng pakinabang ko dyan. Dinadala ko ang mga dahon niyan sa market at ibinibenta ko ng 5 to 10 pesos at nakakakuha ako ng pag marami ang order, 400. Pag hindi naman, pangkain lang ng mga pusa at aso. Ayun yung pusang yun. Yan, dyan ako kumukuha sa mga tinitinda kong malunggay. Tapos, yung mga kaibigan ko gusto ng mga dahon, napapakinabangan ko din yung mga dahon ng saging. Alam nyo ba na naibebenta ko ang dahon ng saging, yung half niyan ay 10 pesos. Pero pagkakilala ko, libre na. Kasi libre ko din naman nakukuha dito sa bakuran. Ayan. Dalawang klase ang saging saba dito. Isang parang latundan na pag maniba, pumuputok siya sa sobrang taba. Ayan yan. Tapos ayun, saba naman kung tawagin. Alam nyo bang tong sabang to ay lagkitan? Kulay orange. Light orange ang loob niyan. Galing ng Quezon. Ang sibling niyan galing ng Quezon. Ayan. Tapos meron akong papaya dito na napapakinabangan din namin noon. Pero tinabas ko. Eto, yung mga paninda ko, oh, na pag bumili kasi ako, tapos sumobra, ayan, tinatanggal ko yung mga magulang na sitaw. Tapos ayan, binibilad ko at itatanim. Malay mo mabuhay. Ayun. Oh, lemongrass yan na. Pero dito sa Pilipinas, ang tawag namin, hindi lemongrass, tanglad. Yan ang tanglad. Oh, alam mo na ha, na ang lemongrass sa Tagalog ay tanglad. At eto, oh, alam mo ba kung ano yan? Alokbati. Yan ay alokbati. Tapos eto ay ang ampalaya. Dito sa Philippines ngayon, sa part namin, dito sa Cavite, Dasmariñas, ang dahon ng ampalaya, mahal. Alam nyo ba ang 1 kilo ng dahon ng ampalaya dito? Opo, kinikilo yan. 300 at pinakamura ay 250 per kilo. Ganun kamahal. Kaya pansamantala habang hindi pa ginagawang residential house o apartment itong loting ito, ayan, nagtanim muna ako sa, kita nyo,
kahit sa sako, pwede tayong magtanim ng gulay. Diba? Paraan-paraan lang yan. Kung gusto, may paraan, diba? Oh, ayun pa oh. Daming buto, no? Kukunin ko din yung mga butong yan at ililipat sa ibang lalagyan. Ito tong atis, marami ng binungan yan. Pero tignan natin kung may bunga pa itong atis. Meron pang bunga ang atis kahit papano. Ayun no, diba? Zoom natin. Oh ha, biglang laki yung atis, ano? Ayan ang atis. Ayaw ko ng atis kasi mabuto. Napakaraming buto. Ang gusto kong atis, seedless atis. Parang papaya, meron ding seedless papaya. O, eto na. Yung pinukan ko. Pag pinukan pala o pinutol ang sanga ng papaya, dadami yung usli niya. Zoom natin. O, dadami ang usli. Ayun pa. O. Ayan. Mataba siya. Tulad ng sabi ko, ang papaya pag hindi naalagaan, nagbubunga. Pag panay ang dilig mo, mamamatay. Yan ang papaya. Dito kasi yan, no, sa kapitbahay. Ayun, no. Oh. Kita nyo? Kita nyo? Nasa gilid. Itinapon ko lang yung maraming buto dito sa gilid. At yan, isa sa nabuhay. Tapos etong isa ay namatay. Yan. Siya lang. Tapos yan, ang kalat ko, no? Dami, no? Dry leaves ng dahon. Sooner or later, magiging lupa din yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Yang kalat na yan, nagiging lupa after 3 to 5 years. Kahit matagal. Katulad nito, oh. Kaya, wag na kayong magsunog. Kasi ang ozone layer natin, masyado nang manipis. Why not coconut chalk nut? Hintayin nyo na lang matuyo at mag-dry ng mag-dry hanggang sa maging lupa. Katulad nyan. Oh. Magiging lupa din yan at tataba ang lupa nyo dahil sa mga dry na dahon. Oh. Kita nyo? Kita nyo, makalat. Eto, alam nyo ba na itong lugar na to, kung di ko nililinis yan, puro talahib yan. Tulad nung sa mga unang vlog ko, matataas ang talahib, mas mataas pa sa akin. O, dito tayo. Alam nyo ba kung ano yan? Yan yung maraming buto na orange. Ano ba tawag dun? Basta yun na yun. Orange from the Philippines. Yan. Yung maraming buto na orange. Basta mas masarap pa siya sa orange. Hinahalo yun sa mga tang orange at 8 o'clock orange. Na mga powdered. Para mas masarap. Ayan o. Kaya ko kayo dinala at itinur sa lugar na ito para ipakita ang moringa o tinatawag natin na malunggay. Ayan. O, ito yung bakanting lote. Pero sooner or later, may bibili na din yan at ipapakita ko sa inyo pag nagawa na nila yan. Gusto ko tong bilhin. Kaso ang problema, hindi pa ako nananalo ng grand prize again. Grand prize. Hindi pa ako nananalo ng grand prize sa loto. Pag tumaya ako, why not? Malay nyo, manalo ko ng loto, di ba? Ayun, kaya ako kayo tinur dito. Meron ng bunga ang mga mangga na sooner or later ay pag may nagtayo na dito ng bahay, puputulin din ang puno ng mangga na ito. Kasi nga, sa gabal sa itatayong bahay. Ayan. Pero itong mangga na ito na pakinabangan na ng lola nyo ng more than 20 years. O, diba? Tagal na, no? Kasi ngayon ay 51 na ako. O,
Diba? Nung una akong mag-vlog, ako ay line of 4 pa lang. Remember? Ayan. Oh.